Una sa lahat, nakahandusay sa sahig, duguan at wala ng buhay. Ganyan natagpuan ang 7 lalaki sa isang panaderya sa Antipolo. Pawang mga empleyado ng bakery ang mga biktima. Ang itinuturong suspect, katrabaho rin ng mga biktima. Ano kaya ang nagtulak sa kanyang gawin ang karumal-dumal na krimen? Yan ang dapat abangan. Ngayong ika-22 araw ng Abril taong 2025. Ang mga huling habilin ni Pope Francis tungkol sa kanyang burol at libing. Luis Antonio Cardinal Tagle, kabilang sa mga matutunog na posibleng maging susunod na Santo Papa. State funeral ni superstar Nora Honor, dinaluhan ng mga kilalang personalidad sa showbiz at politika at kanyang mga tagahanga. Isa pang haligi sa larangan naman ng musika na si Haji Alejandro, pumanaw na rin. Senatorial candidate Camille Villar, magpapaliwanagin ng COMELEC dahil sa umunoy vote buying. Heto naman ang viral. Yung mga polis na ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga polis. Abusadong pulis na nangaladkad ng lola, nagtangkang hubaran ng isang dalagita at nagbanta pang mamaril. News 5 exclusive. Lalaking paulit-ulit umanong ninakawan na maril ng pedicab driver. Isa pang exclusive. Koreano, binaril ng hold-upper na riding in tandem. Balikan natin ang mga hindi malilimutang alaala at mga pabaong aral ni Pope Francis. Arestado at mahaharap sa patong-patong na reklamo ang isang pulis sa Quezon City. Yan ay matapos siyang sumugod sa isang bahay at nangaladkad pa umano ng isang lola. Sinubukan niya ring ubaran ang isang minor de edad at nagbanta pang mamamaril. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Kuya, bakit ka pa nangalakit? Parat, yung mga polis na ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga polis. Viral ang video na ito ng pagsugod ng isang nagpakilalang pulis sa isang bahay sa barangay Damayan, Quezon City. Hinahanap niya ang isang nagngangalang Dimple na nagpapakalat umano na may kinalaman siya sa illegal na droga. Ang sabi niya sa mga polis, tinimbrihan yung mga adik. Oh, sige po, i-check niyo po sa taas. Wala po dito. Tila nakainom pa ang lalaki. Lasing po kayo, kuya. Hindi ako, kung papanig ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ka po. Hindi ako amoy alak. Okay. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Maya-maya, sinubukang kunin ng lalaki ang cellphone ng babaeng menor de edad. Bakit ka pa nangalakit? Kuya, Hindi ako nangalakit. huwag kayong kuya. Si Dimple may kasalanan nito. Pero hindi pa Nananayin mo sa estasyon, sasabihin niya, sige po. may droga dito. Hanggang sa nagkagulo na sa loob ng bahay. Huwag niyo po yung damay lola ko. Kuya, wait lang, kuya! Ano ba? Hindi kita sa video pero ayon sa nag-upload, kinaladkad ng lalaki ang kanilang lola. Sinubukan din daw hubaran ng 16 anyos niyang kapatid at nagbanta na babarilin sila. Sa panayam ng News 5 sa batang babae sa video, nagulat na lang sila na may lalaking sumisigaw sa labas ng kanilang bahay. Yung kapatid ko po, inigaan niya na lang po sa kama, tapos tinuod niya po yung gamit sa dibdib dito po. Tapos yung, ayun nga po, hanggang sa hindi na po makayong kapatid ko, ang ginawa ko po, tinalunan ko siya payakap po. Nagpuwersa po siya para tumalsik po ako. Ang lalaki sa video, kinilalang si Police Staff Sergeant Jordan Marzan mula sa Police Station 2 ng Masambong. Naaresto kahapon si Marzan, in-inquest siya sa prosecutor's office at maharap sa mga reklamong violation of domicile, slight physical injury at grave threat. Sasampahan din siya ng grave misconduct at posibleng tuluyang matanggal sa serbisyo. Ayon sa Quezon City Police District, nakababahala at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng kanilang kabaro. Hindi rin daw otorisado si Marzan sa kanyang pagpasok sa bahay at lalong hindi rin ito bahagi ng anti-illegal drug operation. Bukod kay Marzan, sinibak din sa pwesto ang QCPD Director na si Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. dahil hindi raw agad inireport ang insidente. As I see it, hindi nyo po inireport sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander.
Sa ngayon, tinitignan pa kung isasalang sa psychological at drug test si Marzan. Hinihintay pa ang resulta ng kanyang medical test para makita kung positibo siya sa alkohol. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Flying kick at bugbog ang inabot ng isang notorious na magnanakaw sa Bacoor, Cavite. Huli sa akto ang suspect na puwersahang binuksan ang isang vape shop. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Madaling araw noong Huwebes Santo, nagmamasid ang lalaking yan sa harapan ng saradong vape shop sa Molino Road sa Bacoor, Cavite. Maya-maya, binubuksan niya ang roll-up ng tindahan. Agad na tumunog ang alarm ng CCTV ng shop. Pero deadma ang kawatan. Tuloy lang sa pagnanakaw. Hanggang sa dumating ang dalawang lalaki na anak ng may-ari ng vape shop. Ang isa sa kanila, nag-flying kick sa kawatan. Hindi na nakaporma ang suspect nang pagtulungan siyang bugbugin. Rumesbak din ang dalawa pang lalaki at nakibugbog sa kawatan. Natigil lang yan nang dumating ang mga barangay tanod. Dinala sa police station ang magnanakaw. Kwento ng may-ari ng vape shop, 4 na beses na silang ninanakawan. Kaya naman naglagay sila ng alarm at CCTV. Ang nasa isip niya na tulog to, i-ignore to. Kasi syempre tulog alas 3 na madaling araw. So iniisip niya na walang magigising, dahil sa palagi na kaming ninanakawan. So naging aware kami. Ayon sa kapitan ng barangay, notorious na magnanakaw ang suspect. Ilang establishmento na ang kanyang nilooban. Isang nilooban din dito sa amin sa parlor ay siya din yung nagnakaw. May mga ilan po na nag-direct na rin po sa PNP natin para magsampa ng kaso. Yung mga nanakawan, doon sa CCTV na nakita nila ng pagnanakaw na ginawa dito, tugma po yung tao. Nakakulong na ang suspect. Nahaharap siya sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Natangayan naman ang pera at mamahaling laptop ang isang radio DJ matapos mabiktima ng basag kotse sa Maynila. Nasa Frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Sabado de Gloria nang maaktuhan sa kuha ng CCTV ang riding in tandem na yan. Habang pilit na binubuksan ang isang nakaparadang sasakyan sa Buendia sa Maynila. Palingalinga pa ang dalawa hanggang sa tuluyan ang binasag ng angkas na lalaki ang bintana ng sasakyan. Tinangay nila ang bag sa loob ng sasakyan, saka mabilis na tumakas. Ang may-ari pala ng ninakawang sasakyan, ang kilalang radio DJ na si John Gemperle o mas kilala bilang si Papa Jackson. Laman daw ng tinangay na bag ang kanyang laptop na nagkakahalaga ng 160,000 pesos. Bukod dyan, natangay din ang pera na halagang 5,000 piso. Yung kinuha niya siguro yung pera, natanaw niya yung laptop. Yung laptop kasi, nasa ilalim ng driver's seat. So, unless talagang pumasok ka ng car, hindi mo siya makikita from outside. Nang malaman ang pagnanakaw, agad tinrack ni John ang kanyang laptop. Sa tulong ng tracking device sa kanyang cellphone, natunto nila ang lokasyon nito. Nasa Antonio Rivera, malapit sa Tatuban. Sabi sa daughter ko, magbihis ka, isa-surveillance natin yung lugar. Kasi kung nandun yung laptop, nandun yung magnanakaw. Sa tulong naman ng mga pulis at backtracking sa CCTV, nabisto nila kung paano itinago ng mga salerin ang laptop sa masukal na bahagi ng gilid ng isang kalsada. Ang teorya ng pulis na kausap namin, parang pick-up point yon. Baka doon, try nilang ibenta. So nakuha namin yung laptop. Sa ngayon, tinutugis pa ng mga pulis ang mga suspect. Kilala raw nila ang mga salarin. Kaya hiling ng radio DJ sa mga kawatan, sumuko na lang sana sila sa mga otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Pinaigting ng LTO ang paghuli sa mga isnaberong taxi driver. Higit 100 tsuper ang agad na sampulan at natikitan. Nasa Frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Natsyempohan ng mga tauhan ng LTO ang taxi driver na yan na ibinaba ang kanyang pasahero sa terminal ng bus sa Quezon City. Napag-alamang kinontrata pala ng driver ang pasahero sa halip na gamitin ang kanyang metro. Galing pang Santa Mesa, Maynila ang pasaherong si Rowena at sasakay sana ng bus papuntang Masbate. Kwento niya, nagmamadali na raw siya makasakay kaya kinagat na niya ang alok ng driver na 300 piso papuntang Cubao. Hindi niya po binuksan yung metro eh. Sabi wag na mag-metro. Nakuha ko na po siya dun sa labas. Tapos sabi niya po, sabi ko, ibuksan mo na lang kuya yung metro. Sabi niya, wag na, 300 na lang daw.
Giit naman ng driver, ang pasahero niya umano ang nangontrata sa kanya. Siya rin nag-open. Tapos 250 lang po binayad sa akin. Sa tusin, tama lang to sa metro. Sa ano, kaso hindi lang nagbaba ng metro. 250 lang po binayad sa akin. Walang taxi gumagawi doon. Tapos taghintay pa akong tagal ko. Base sa investigasyon ng LTO, may isa pang nakabimbing reklamo laban sa driver dahil din sa pangongontrata. Si driver, siyempre, una tumatanggi. So nag-usap naman daw sila. Sabi ko, sir, kahit po nag-usap kayo, dapat nag-metro pa din kayo. Sa operasyon ngayong araw, isa pang nangontrata at isang ayaw magsakay ang natiketa ng LTO. Nagkaroon na rin ng random spot checks sa mga dumadaang sasakyan sa EDSA. Kahapon, hindi bababa sa 100 ang napara at natiketa ng LTO sa operasyon nito sa Pasay. 3 araw magsasagawa ng operasyon ng LTO laban sa mga isnaberong taxi. Yung franchise kasi nila is hindi dapat sila nagre-refuse or nagko-contract ng passenger. Kasi kawawa rin naman yung mga mananakay, especially mga ganitong season. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagtipon-tipon ang ilang deboto at mga opisyal ng Simbahang Katolika sa Manila Cathedral para mag-alay ng misa sa pagpanaw ni Pope Francis. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez. Mon, anong update dyan? Cheryl, puno ng pasasalamat at magandang alaala ni Pope Francis sumentro yung mensahe ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa naging misa nga rito sa Manila Cathedral. Ito rin ang parehong pakiramdam na kinuwento naman sa atin ng isang nakasalamuha ng Santo Papa nang bumisita sa Pilipinas. Iyan ay sa kabila ng masakit na alaalang iniwan din ng naturang okasyon sa kanilang pamilya. Eksklusibong ipinakita sa News 5 ni Tatay June Padasas ang mga memorabilia na bigero mismo ng namayapang si Pope Francis. Kabilang dyan ang mga rosaryo at medalyon ng Santo Niño. Si Tatay June, ang ama ng 27 anyos noong si Cristel May na namatay sa Tacloban matapos mabagsakan ng scaffolding na may mga speaker sa kasagsagan ng malakas na hangin nung bumisita roon ng Santo Papa. Aminado si Tatay June na hindi pa niya matanggap nung unang pagkamatay ng anak. Pero nagbago raw ang lahat nang makausap niya si Pope Francis. Ang bigat ng pakiramdam ko sa dibdib ko na lahat ng problema andyan na parang nalaglag lahat. Gumaan na, sabi ko. Ito yata ang Diyos ko po. Ito yata ang natawag ng Holy Spirit. Kahit medyo kupas na, iniingatan ni Tatay June ang ilang larawan ng pagkikita nila ng Santo Papa. Hindi raw siya makapaniwala na pinaglaanan siya ng oras ni Pope matapos ang misa noon sa UST at pinagdasal pa ang kanyang pamilya. Po, iba, natutuwa na makita lang sa TV. Ako, bakit sinuba ko para sundo? Pero abi ko, napakaswerte ko. Sa loob-loob lang na pinatawag ako. Ito pa si Pope Francis, hindi suplado na parang mapakabait, tsaka mapagmahal, mapagkumbaba. Idinaan naman sa misa ng ilang deboto, mga pari at laiko sa Manila Cathedral ang paggunita sa pagpanaw ni Pope Francis. Pinangunahan nito ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Bago yan, nagtirik pa siya ng kandila at nag-alay ng hiwalay na panalangin sa Christ the King Chapel sa loob ng simbahan kung saan naroon ang malaking larawan ni Pope Francis. Nakiisa rin sa misa ang Papal Nuncio to the Philippines na si Archbishop Charles Brown. In the last 2 months, I've been asking you to pray for him. And you responded with great generosity and great love for your Lolo Kiko. Sumentro naman sa pasasalamat kay Pope Francis ang naging mensahe ng Arsobispo ng Maynila. Hindi raw may kakaila ang espesyal na puwang ng mga Pilipino kay Pope Francis, lalo nung bumisita siya sa bansa para makiramay sa mga nasalanta ng super bagyong Yolanda. Pope Francis showed us what it means to suffer with others and find hope in the midst of pain. Malaki raw ang naging impact sa pananampalataya ng mga Pinoy matapos ang misang idinaos ng Santo Papa sa Maynila, pati ng pagtatalaga ng 3 kardinal at mga obispo sa Pilipinas. Panalangin lang ni Cardinal Advincula, isabuhay ng mga Pilipino ang magandang alaala at aral na iniwan ni Pope Francis. Let us honor his memory by learning from his teachings and following his example of Christian life.
Cheryl, bukod sa sinabi ng pamunuan ng Manila Cathedral na bukod sa lahat ng misa ngayon na iaalay na nga para kay Pope Francis, magtutuloy-tuloy din daw yung pagpapatunog ng 12 minuto ng kampana ng simbahan matapos ang Angelus tuwing alas 6 ng gabi. Ito raw ay pag-alala sa 12 taong panunungkulan o pamumuno ng Santo Papa sa Simbahang Katolika. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Kabi-kabilang misa naman ang idinaos sa mga simbahan sa bansa at iba pang panig ng mundo para sa namayapang si Pope Francis. At live mula sa Cubao Cathedral, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, ano pa mga aktibidad ngayon dyan? Julius, bago yan, naka-half-staff ang bandila ng Pilipinas at bandila ng Vatican City dito sa Cubao Cathedral bilang pagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Saktong alas 6 ngayong gabi na magsimula ang espesyal na misa para kay Lolo Kiko kung siya'y tawagin nating mga Pilipino. Kasabay niyan, kabi-kabilang misa rin ang isinagawa sa iba pang simbahan sa bansa. Dumalo sa misa sa Caloocan Cathedral ang maraming Katoliko para sa yumaong Pope Francis. Pinangunahan ito ni Pablo Virgilio Cardinal David. Sa kanyang homily, ipinaalala niya ang sinabi noon ng Santo Papa tungkol sa kahalagahan ng pagluha. It's okay to cry tears. Para kay Papa Francisco, mas makakita tayo at makakakita tayo ng mas maliwanag kung hahayaan nating mahugasan ng ating mga mata ng maraming mga luha. Isa si Cardinal David sa mga magiging bahagi ng conclave sa Vatican, ang sagradong proseso ng pagpili sa bagong Santo Papa. Sa Biyernes, posible siyang lumipad patungong Vatican. I wish makahabol ako sa funeral, no? Pero ang main obligation ko is to be there to join the conclave. Malaki ang aming moral and spiritual obligation to enter into the conclave, not in the spirit of politics, but in the spirit of prayer. Pati sa Notre Dame, pinatunog din ang kalembang hudyat ng pagluluksa sa pagkawala ng Santo Papa. Matapos yan, daan-daan ang dumalo sa tribute mass. Pati sa Argentina, kung saan nagmula si Pope Francis, may mga isinagawa ring mga misa. Hindi maikakaila na naging malapit sa mga Katoliko ang Santo Papa. Sa mga mapalad na nakadaupang palad si Pope Francis, ang mga larawan na ito na lang ang magpapaalala na minsan naging bahagi sila ng kanyang banal na paglalakbay. Ang News 5 cameraman na si Fred Lee na nag-cover sa biyahe ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Vatican noong 2015, hindi lang nakita ng personal, kundi nakalapit pa sa Santo Papa. Nakapagmanong, nahalikan ng singsing at nabasbasan pa. Actually, tinayon ako ng balahibo noon eh. Kasi hindi ko may paliwanag yung pakiramdam. Parang I was so blessed that day. So lucky and blessed that day. Sinabi ko na lang sa kanya, Pope, bless me. Bless mo yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko. At basbasan mo rin kami, Pope Francis. Bukod nga po kay Cardinal Pablo Virgilio David, dalawang Pilipino pa magiging bahagi ng conclave, sina Cardinal Jose Advincula at Cardinal Luis Antonio Tagle, na isa sa mga matunog na papabili o posibleng pagpilian na humalili kay Pope Francis. Dito naman sa Cubao Cathedral, gaya ng sinabi ko kanina, ay nagpapatuloy ng espesyal na misa para kay Lolo Kiko. Pinangunahan yan ni Bishop Elias Ayuban ang Requiem Mass o Misa para sa kaluluwa ni Pope Francis. Mula April 22 o ngayong araw hanggang April 30, magkakaroon ng Novena Masses sa lahat ng simbahan, kapilya at institusyon na sakop nitong Diocese ng Cubao. At mamayang alas 7 o tuwing alas 7 ng gabi ay sabay na papatunugin ang mga kampana ng simbahan dito sa Diocese of Cubao. Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Eto na nga ang mga latest showbiz balita ngayong Martes. Para sa mga kapatid nating Gen Z, isa na namang going bulilit star ang ikakasal na. Engaged na nga ang aktres at businesswoman na si Kiray Celis sa kanyang longtime boyfriend na si Stefan Estopia.
Sa isang video, kita ang pagluhod ni Stefan sabay labas ng singsing. Napaiyak si Kiray bago siya sumagot ng yes sa alok na kasal ng kanyang boyfriend. Nangyari yan nitong linggo ng gabi sa isang resort sa Albay. Ang nakakakilig na eksenang yan, sinabayan pa ng fireworks display. 2019 nang magsimulang mag-date ang lovely couple. Congratulations, Kiray and Stefan! Susunod, 7 magkakamag-anak minasaker sa loob ng isang panaderya sa Antipolo. Sa pool sa CCTV, 2 lalaking nagmemeryenda lang sa isang coffee shop, biglang binaril. News 5 exclusive, Koreano hinold up na, binaril pa. At alamin ang mga huling habilin ni Pope Francis. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa coffee shop na yan sa San Jose del Monte, Bulacan, nagmemeryenda ang isang grupo. Maya-maya dumating ang isang lalaking may baril. Walang kaabog-abog, malapitan niyang binaril sa ulo ang isang lalaki. Ang buong detalye ng krimeng yan, abangan. Minasaker ang 7 magkakamag-anak na pawa mga empleyado sa isang panaderya sa Antipolo, Rizal. Ang mga biktima pinagsasaksak sa loob mismo ng tindahan. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyo. Dikit-dikit, walang buhay at naliligo sa dugo. Ganyan nadatna ng 7 empleyadong nagsisiksikan sa loob ng kanilang pinagtatrabahuhang panaderya sa Barangay Kupang sa Antipolo, Rizal. Ang mga bangkay may mga saksak sa katawan. Ang isa sa mga biktima naabutan pang naghihingalo pero kalaunan ay binawian rin ng buhay. Ang mga biktima pawang mga magkakamag-anak din. Wala namang naabutang suspect sa crime scene pero nakita nila ang isang ID na tila naiwan sa lugar. Agad nilang hinanap ang may-ari nito na isa ring empleyado ng panaderya. Kwento ng isang suki ng panaderya, bibili sana siya ng tinapay kaninang madaling araw. Pero walang sumasagot sa kanya, kaya tumawag na siya ng barangay. Nang buksan ng panaderya, dito na tumambad ang nakahilerang katawan ng mga empleyado. Ayon naman sa may-ari ng pinagre-rentahang pwesto ng bakery, nag-inuman pa ang mga biktima at ang suspect kagabi. May narinig din siyang malakas na kalabog. Bago pa man daw mangyari ang krimen, may alitan na ang 2 magkasosyo sa panaderya na pareho ring empleyado ng tindahan. Labis naman ang hinagpis ng mga kaanak ng biktima. Tingin nila, hindi lang mag-isa ang suspect sa ginawang krimen. Sa ngayon, nasa morgue na ang labi ng mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Umamin sa pagpatay sa 7 niyang katrabaho sa panaderya ang suspect na hawak na ngayon ng mga pulis. Git niya pinagbabantaan at kinuyog daw siya ng mga biktima dahil sa away sa negosyo. Live mula sa Antipolo, nasa Frontline balitang yan, si Gary De Leon. Gary, paano natukoy itong suspect? Alam mo, GV, 7 nga yung patay sa loob ng isang panaderya habang natutulog yung mga biktima. Pero agad ding nahuli yung suspect matapos maiwan nito ang kanyang ID sa mismong crime scene. Papunta na raw sa Quezon City ang empleyado sa panaderya na si alias Bogart nang mahuli ng mga pulis. Siya ang tinuturong suspect sa pagmasaker sa 7 katrabaho niya sa Barangay Kupang sa Antipolo, Rizal. Natuntun si Bogart dahil sa naiwan niyang ID sa crime scene. Umami naman siya sa krimen. Ang dahilan niya, napapatayin nila ako gamit yung unan para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. balak umano siyang patayin ng kanyang kasosyo sa negosyo dahil gusto nitong masolo ang panaderya na itinayo nila noong 2024. Katunayan, 5 araw sa mga empleyado ay pawang mga kamag-anak ng kanyang kasosyo. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin.
Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, lumalabas na tila pinagplanuhan ni alias Bogart ang krimen. Nagpainom daw ito ng alak sa mga kasamahan kagabi dahil birthday niya. Nang malasing at tulog na ang mga biktima, ay doon na niya ginawa ang krimen. Ayon sa suspect, kinuyog siya ng mga biktima kaya inunahan niya ang mga ito ng saksak gamit ang balisong. Duda ang Antipolo Police sa kwento na yan dahil wala raw sugat o galo sa katawan ng suspect. Nagawa pa raw nitong maligo, magbihis at ikandado ang panaderya matapos ang krimen. Kaya tingin ng mga pulis, may kasabwat si alias Bogart sa krimen. Hindi kami makukontento doon na siya lang yung salarin. Possibly, may mga kasamahan din siya. Itinanggi naman ni alias Bogart na may mga kasabwat siya. Nahaharap sa 7 count ng kasong murder ang suspect. Jiggy Bangamat, nahuli na nga yung suspect, hindi pa rin maituring ng PNP na case closed na ang kaso matapos na sa mga kwento kasi nito ay medyo kinu-question pa ng mga pulis kung tama nga ito o hindi. Kaya maaari ay mag-imbestiga pa rin muli sila at may ipa-drug test nila yung mismong suspect kung ito nga ay nasa impluensya ng droga matapos niyang gawin ang kanyang krimen. Jiggy. Maraming salamat, Gary De Leon. Sa ibang balita, patay ang isang Korean national matapos siyang barilin ng hold-upper na tumangay ng kanyang bag sa Pampanga. Ang tagpong yan, nasa pool sa video. Nagbabalik ang Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking Korean national na naghihintay na masasakyan sa Friendship Highway sa Angeles City, Pampanga. Lumapit sa kanya ang kasama niyang lalaki na isa ring Koreano. Maya-maya, pumarada ang riding in tandem malapit sa kanila. Bumaba ang backride nito na armado ng baril, saka nagdeklara ng hold-up. Pilit nitong inagaw ang sling bag ng Koreano. Nakiusap pa at nagtangkang humabol ang dalawang Korean. Pero binaril ang may-ari ng bag. Bumagsak sa kalsada ang biktima habang napatakbo ang kanyang kasama. Sumibat naman ang riding in tandem. Ayon sa ilang testigo, nanggaling sa spa ang dalawang Koreano. Pauwi na sana sila nang ma-hold up. Nagpresenta raw sana ang mga residente na isugod sa ospital ang biktima. Pero tumanggi ito sa pag-asang may darating na ambulansya. Nasawi ang biktima habang naghihintay. Kilala sa Korean community sa Angeles City ang nasawing Koreano dahil na rin sa tagal nitong naninirahan doon. Dito sa lugar kung saan nabaril at napatay ang Korean national ng riding in tandem, nag-alay ng bulaklak ang mga komunidad ng mga Korean dito sa Angeles City sa Pampanga bilang pagrespeto at pag-alaala sa kanilang kababayang nasawi. Hiling nila, sana raw ay hindi na maulit ang ganitong klase ng pagpatay. Nagsagawa na ng backtracking ng CCTV at man operation ng Angeles City Police para matunton ang mga salaring nakamotorsiklo. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga pulis habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hanggang sa kanyang huling habilin na natiling simple at payak si Pope Francis at hiling niyang ilagak ang kanyang labi sa kahoy na kabaong at may libing sa St. Mary Major sa labas ng Vatican. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Simple at mapagkumbaba kung ilarawan ng mga Katoliko si Pope Francis. Siya ang kauna-unahang Santo Papa na hindi tumira sa malaking papal apartment sa Apostolic Palace. Sa halip, mas pinili niyang manatili sa Santa Martha Guest House kasamang ibang empleyado tauhan ng Vatican. Pati ang huling habilin ni Pope Francis, simple lang din. Gusto ro niyang mailagay ang kanyang labi sa simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Malayo yan sa dating 3-layered coffin na ginagamit sa mga Santo Papa. Hinabilin din ni Lolo Kiko na mailibing siya sa Basilica of St. Mary Major at hindi sa St. Peter's Basilica kung saan nakalibing ang karamihan sa mga yumaong Santo Papa. Sa Marian Shrine daw kasi na ito pumupunta ang Santo Papa bago umalis at pagbalik mula sa kanyang mga apostolic trips. Wala rin daw dapat dekorasyon ang kanyang puntod at may lalagyan lang na inscription ng kanyang papal name sa salitang Latin na Franciscus. Bago siya pumanaw, binilin pa ni Pope Francis ang eksaktong lugar kung saan siya mahihimlay. Base sa inilabas sa death certificate ng Vatican, stroke at heart failure ang dahilan ng pagpanaw ni Pope Francis. 5 linggo rin siyang na-ospital noong Marso dahil sa double pneumonia. Nakatakdang magpulong ang mga kardinal sa Vatican para planuhin ang burol ng Santo Papa. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kabilang sa matutunog na posibleng maging susunod na Santo Papa si Luis Antonio Cardinal Tagle kapag nagkataon siyang kauna-unahang Pope mula sa Asia. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez.
Kabilang sa matunog na papabile o posibleng maging susunod na Santo Papa ang kababayan nating si Luis Antonio Cardinal Tagle. Si Cardinal Tagle ang kasalukuyang prefect of the Congregation of the Evangelization of Peoples. Ang kanyang mahalagang ambag sa missionary work at pagpapalaganap ng ebanghelyo sa Asya ang nagluklok sa kanyang mataas na posisyon sa Vatican. Ang 67 years old na kardinal ang tinaguriang Asian Francis dahil sa pagkakaroon nila ni Pope Francis ng parehong commitment sa social justice. Posibleng siya ang maging unang Santo Papa mula sa Asya. Matunog ding maging Santo Papa si Matteo Maria Zuppi, 69-year-old na Italianong kardinal, naging Archbishop ng Bologna. Italian Bergoglio ang bansag sa kanya. Gaya ng namayapang Santo Papa, tumira rin si Zuppi sa Buenos Aires, Argentina. Street priest ang tawag sa kanya roon dahil sa pagiging malapit niya sa mga mahihirap at migrante. Kung sakali, si Zuppi ang magiging unang Italian Pope simula 1978. Frontrunner din si Cardinal Peter Turkson, 76 years old mula sa Ghana. Gaya ni Pope Francis, nire-represent niya ang social justice. Kung papalarin, siya ang magiging unang Pope mula Sub-Saharan Africa. Gaya ni Turkson, isa pang posibleng maging unang Black Pope si Robert Cardinal Sarah ng Guinea. Isa siyang konserbatibo na istrikto sa pagpapanatili ng mga tradisyon ng Katolisismo. Frontrunner din ng Italianong kardinal na si Pietro Parolin. Siya ang kasalukuyang Secretary of State ng Vatican. Ang kanyang malawak na karanasan sa international relations ang isa sa malakas niyang katangian. Pasok din si French Cardinal Jean-Marc Aveline. Kilala siya ng malalapit sa kanya bilang John the 24th. May dating pahayag noon si Pope Francis na posibleng gamiting pangalan ng susunod sa kanya, ang John the 24th. Posibleng sa loob ng 2 linggo gagawin ang conclave o botohan sa susunod na Santo Papa. Ang College of Cardinals, ang tanging grupo na mamimili pero mga cardinal lang na below 80 years old ang pwedeng bumoto. Sa 252 na kardinal sa iba't ibang bansa, 135 lang ang pwedeng bumoto. Bukod kay Cardinal Tagle, 2 pang Pinoy ang boboto, kabilang si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. 2/3 ang kailangan para makapaghalal ng bagong Santo Papa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pagpapaliwanagin ng COMELEC ang senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Ayon sa Committee on Kontrabigay ng COMELEC, nakatakda silang maglabas ng show cause order kay Villar. Kasunod ng sumbong sa pagdalo nito sa isang event kung saan mayroon daw mga nagpaparaffle at namimigay ng pera sa Imus, Cavite. Oras na matanggap ang show cause order, bibigyan ng 3 araw ng COMELEC si Villar para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Andun yung presensya niya while ongoing yung activity at saka may nagbibigay. Wala pang case ito. Kung hindi sasagot within 3 days upon receipt doon sa show cause order natin, then the kontrabigay will further investigate and evaluate lahat ng mga anggulo. Ayon naman kay Villar, nakarating na sa kanya ang reklamo pero wala pa siyang natatanggap na show cause order galing sa COMELEC. Paglilinaw niya, nangyari ang event noong February 9 bago pa nag-umpisa ang campaign period. Hindi rin daw totoo ang anumang aligasyon na sangkot siya sa pamimili ng boto. Nang hingi ng tulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara Duterte para i-endorso ang 10 senatorial candidates na sinusuportahan ng kanyang ama. Pero pag-endorso ni VP Sara kina Senator Amy Marcos at Camille Villar, sarili raw niyang desisyon. Nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 Visayas correspondent John Aroa. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa hometown ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan ng Danao sa Cebu ngayong araw. Pakay ng bise na mahanap kung saan nakahimlay ang lolo ng dating Pangulo. Matapos ang paghahanap, dumalo siya sa isang misa at nakipag-selfie sa mga nagtitinda at namimili sa Danao Public Market.
Pasasalamat daw ito ng kanilang pamilya sa suportang natatanggap nila matapos ang pag-aresto kay Duterte. Nagpasalamat din si VP Sara sa mataas na trust ratings na nakuha niya sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanya. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. Sinagot din ng bise ang pag-endorso sa ilang tumatakbong senador tulad din na re-election ni Senator Amy Marcos at Camille Villar. Sinabi noon ni VP Sara na hindi na siya mag-i-endorso ng mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Pero nagbago raw yan matapos arestuhin ang ama. Kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo. Pero paglilinaw ni VP Sara, sariling desisyon niya na i-endorso sina Senator Amy at Villar. Wala raw itong basbas mula sa kanyang ama. Si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Nang tanungin siya kung may koneksyon ang pag-endorso niya ng mga kandidato sa kanyang napipintong impeachment trial, sabi lang ni VP Sara, kumpiyansa siyang maa-absuelto siya. Bukod sa Cebu, bumisita rin ang bise sa Samar at Leyte. Mag-iikot din siya sa Negros para magpasalamat sa mga taga-suporta. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Pumanaw na ang OPM legend na si Haji Alejandro sa edad na 70. Kinumpirma yan ng kanyang pamilya sa isang Facebook post. Hindi nabanggit ang ikinamatay ng singer pero nitong Marso, ibinahagi ng partner ni Haji na meron na itong stage 4 colon cancer. Nakilala si Haji bilang kilabot ng mga kolehiyala noong dekada 70. Ilan sa mga sumikat niyang kanta ang nakapagtataka at kay ganda ng ating musika. Nakiramay ang ilang kasabayan ni Haji sa OPM scene sa kanyang pagpanaw. Inihatid na sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani ang national artist na si Nora Honor. Isang state funeral ang idinaos bilang pagpupugay sa nag-iisang superstar. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Isang hero send-off na fit para sa one and only superstar. Yan ang handog ng industriya para sa yumaong pambansang alagad ng sini na si superstar Nora Honor. Madamdamin na may halong saya at puno ng inspirasyon ang makasaysayang state funeral para kay Ate Guy. Umaga pa lang, daan-daang tagahanga, mga opisyal at kapwa-artista at kaanak ang dumalo sa huling pagpupugay. Ilan sa nagbigay ng kanilang pag-alala ay sina Direk Joel Lamangan, Charo Santos Concho at national artist Ricky Lee na inilarawan ang karisma ni Nora sa masa. Naisip ko, bakit ganito ang epekto ni Guy sa mga tao? Bakit sila umiiyak? Alam ko kung bakit. Dahil nakikita nila si Guy sa kanilang mga sarili. Sa kanyang halos 6 na dekada sa industriya ng pelikulang Pilipino, higit pa sa entablado at pelikula ang iniwang legasiya na nag-iisang superstar at ang ating national artist na si Nora Honor. Ginawa niyang ekstraordinaryo ang mga ordinaryong tao na nakikita ang sarili nila sa nag-iisang si Nora. Sa pagdating ng kanyang labi sa libingan ng mga bayani, binigyan ng full military honors ang national artist bilang pagkilala sa kanyang hindi matatawarang ambag sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang mga Noranians naman, inawit ang superstar ng buhay ko at ang isa pang hit song ni Ate Guy na Handog. Ang anak ni Nora na si Ian De Leon, nagbigay ng mensahe ng pasasalamat. Hindi niyo po alam kung gaano rin namin po kayo kamahal. Dahil sa pagmamahal niyo na binigay niyo sa mami namin po,
Siya lang po ang nag-iisang superstar po dahil sa inyong lahat. Pagkatapos ng hero's burial para sa superstar, naabutan ng News 5 ang mga Noranyan na sinasamahan. Ang matalik na kaibigan ni Ate Guy for 33 years na si John Rendez. Bumuhos ang emosyon ni Rendez nang ibinahagi niya ang kanyang final goodbye. Wala man daw memento ni Ate Guy ang maiiwan sa kanya. Siksik siya ng alaala nilang dalawa. We always have a good conversation at dinner. Ate Guy is for the poor, for the people. You know, she's not okay, kung anong pagkain dyan, nakakainin natin. Habang nagluluksa ang bansa, nananatili sa puso ng mga Pilipino ang liwanag ng isang tunay na superstar. Opisyal na nga na idiniklara ang araw na ito, April 22, bilang National Day of Mourning para kay Nora Honor. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, News 5 exclusive, lalaking ilang beses ninakawan, pinagbabarilang umano'y nagnakaw sa kanyang pedicab driver. Isa pang sa pool sa video, 2 lalaking nagmemeryenda lang sa isang coffee shop, patay sa pamamaril. At ilang sikat na komedyanteng nakasalamuha ni Pope Francis, inalala ang pakikipagkulitan sa Santo Papa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pamamaril ang ginanti ng isang lalaki sa kanyang kaaway sa Baseco Compound, Maynila. Ang sospek hindi na raw nakapagtimpi sa paulit-ulit umanong pagnanakaw sa kanya ng biktima. Nasa Frontline balitang yan si Ninong Pauco, exclusive. Bandang 2:00 ng madaling araw, umalingaw ang sunod-sunod na putok ng barila sa barangay 649 sa Baseco Compound, Port Area sa Maynila. Ilang saglit pa, makikita sa CCTV ang isang lalaking kumakaripas ng takbo. Ang lalaking yan ang nasa likod ng pamamaril sa lugar. Sugatan ng pedicab driver na si Nunoy, 31 years old. Agad siyang isinugod sa ospital at nagpapagaling pa. Naaresto naman sa manhunt operation ng Baseco Police ang suspect na si Alias John na siyang operator ng minamanehong pedicab ng biktima. Base sa investigasyon, tila planado ang pamamarila. Napuno na raw kasi ang suspect dahil sa paulit-ulit umano siyang ninanakawan ng biktima. Inabangan niya yung tao kung saan na pinapatukan niya ng ilang beses at tumakbo. Ating biktima, may kaso na rin sa amin to. Previously nagkaroon na din po siya ng kaso. Magkapit-bahay po ba ito? Magkakilala po sila. Aminado si John sa krimen, pero hindi raw sa kanya ang barila. Mint lang po siguro yung ulo ko. Yung baril po ba na ginamit mo sa inyo po yun? Hindi ho. Hindi ho sa akin yun. Saan niyo po nakuha ito? May 3 bala po. Meron lang po yun. Nakuha sa suspect ang isang pistol at 3 bala. Inaalam pa kung kanino ang barila. Sa ngayon nasa kustodiya na ng Baseco Police Station si John. Maharap siya sa kasong frustrated murder at illegal possession of firearms at gayon din sa paglabag sa election gun ban. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sa pool sa CCTV, ang pagsalpok ng isang delivery rider sa kasalubong niyang SUV sa Baguio City. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa kuha ng CCTV na ito sa kahabaan ng barangay Upper General Luna sa Baguio nitong Sabado, makikita ang isang delivery rider na paakyat sa kalsada. Maya-maya, sumalpok ito sa kasalubong na SUV. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ng rider. Agad namang tumigil ang driver ng SUV. Bagamat mayroong signage sa lugar, matulin daw ang takbo ng SUV bago nangyari ang disgrasya ayon sa ilang nakakita. Speed niya kasi parang hindi yung
parang medyo mabilis siya. So meron din paakyat na motor. Kaya nagkasalubong na sila dun sa gitna. Itsura ng kalsada kasi kung minsan pag nandito ka sa taas, parang hindi mo makita yung paakyat na sasakyan. Agad namang naitakbo sa paggamutan ng rider habang nagkaareglo magkabilang panig. Isa lamang ito sa 16 na kaso na aksidente kinasangkutan ng mga sasakyan na naitala ng Baguio City Police Office sa buong Semana Santa. Wala namang naitalang krimen sa Baguio. Sa kabila niyan, patuloy pa rin nakabantay ang mga pulis, lalo't dagsa sa Baguio ang mga turista dahil mainit ang panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. May bago tayo mga kasamang volleyball star para sa latest update sa Frontline ng sports. Narito si Pauline Gaston ng Cherry Tigo Crossovers. Welcome sa Frontline Pilipinas, Ponggay. Thank you, Julius. Inaalala ni FIFA President Gianni Infantino si Pope Francis na kilalang fan ng soccer. Pinost ni Gianni ang ilang larawan nang minsan niyang makasama ng personal ang Santo Papa. Kabilang na riyan ang pag-abot ng customized jersey para sa Santo Papa. Isa raw si Pope Francis sa mga naniniwalang maaaring magamit ang soccer para sa pagkakaisa at paggawa ng kabutihan. Nagluluksa rin ang Argentine soccer superstar na si Leo Messi na minsan ding nakasama ng personal si Pope Francis. Nag-post naman ng mga mensahe ng pagsasalamat ang paboritong team ng Santo Papa na San Lorenzo. Itinuturing daw ng team ng honorary member nila ang Santo Papa. Diyan lang kayo, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, 2 lalaking nakatambay sa coffee shop, bigla na lang pinagbabaril. Eroplano sa Florida, nagliyab ang makina bago lumipad. At mga komedyante inalala ang pakikipagkulitan kay Pope Francis. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video, ang pamamaril sa 2 criminology students sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagmimerienda lang ang mga biktima sa isang coffee shop nang mangyari ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nakaupo sa isang coffee shop ang 5 lalaki na ito sa Barangay Paradise 3 sa San Jose del Monte, Bulacan. Ilang saglit pa, dumating ang isang lalaki na nakaitim na jacket. Bigla itong bumunot ng baril at pinaputukan ang isang nakatalikod na lalaki. Sunod niyang pinaputukan ang isa pang nasa gilid ng hagdan. Nagpulasan ang mga kasama ng mga biktima habang ang lalaking namaril naglakad lang palayo sa lugar. Namatay ang binaril na magkaibigan na sina Ray Allen de Jose at Jeric Castillo. Labis ang hinagpis ng mga magulang ng mga biktima. Napakasakit na ginawa mo, kuya. Sobrang sakit bilang ina. Alam ka na pumatay ng aso. Dati ko dun, nakatalok mo na lang ng kulay puti na lona. Putang hirap tanggapin. Pinatay nila yung pangarap ng bata, pinatay nila yung pangarap namin sa bata. Pawang mga criminology student ang mga biktima na nagmimerienda lang sa lugar nang mangyari ang krimen. Tukoy na raw ng mga pulis ang suspect. Pero iniimbestigahan pa kung ano ang motibo. Napag-alamang bago ang pamamaril ay may rambulang nangyari sa harap ng coffee shop. Inaalam pa kung may connection dito ang mga biktima at ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nagliyab ang makina ng isang eroplano sa Florida sa Amerika.
Palisasan ng eroplano patungo ng Atlanta nang biglang masunog ang likurang bahagi nito. Nasa 300 pasahero ang sakay niyan. Agad silang gumamit ng slide para mabilis na makalabas. Wala namang nasaktan sa mga pasahero na inilipat sa ibang eroplano. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Dalawang Pinoy teams na ang nakapasok sa quarterfinals ng Asian Volleyball Confederation o ABC Women's Champions League. Dumagdag sa quarterfinalists ngayong araw ang Creamline Cool Smashers. Yan ay matapos matalo ng pambato ng Kazakhstan na ZSU ang Jordanian team na Al Nassr. Umangat sa second place sa group stage ang Creamline at aabante sa next stage. Una na rin nakaabante sa quarterfinals ang PLDT High Speed Hitters. Yan naman ay matapos matalo ng Queensland Pirates ng Australia sa Nakhon Ratchasima ng Thailand. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Pauline Gaston. Susunod, mga tumatak na alaala ng yumaong si Pope Francis, sabay-sabay nating balikan. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Gigi Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ibinahagi ng ilang kilalang komedyante ang kanilang karanasan nang makasalamuhan nila ang Santo Papa. Nangyari yan noong 1 taon nang imbitahan sila nito sa Vatican. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Inalala at binigyang pugay din ng ilang malalaking pangalan sa mundo ng komedya, ang yumaong si Pope Francis. Ibinahagi ng veteran comedian na si Whoopi Goldberg ang kanyang masayang encounter kay Pope. Ani Whoopi, si Pope Francis ang maituturing na closest symbol ng pagmamahal ni Kristo. Si Jimmy Fallon naman, nagpapasalamat at nagawa pa raw niyang mapatawa ang Santo Papa nang makasama niya ito noong nakaraang taon lamang. Si Whoopi Goldberg at Jimmy Fallon ang ilan lang sa mahigit 100 komedyanteng inimbitahan ni Pope Francis sa Vatican noong June 14, 2024. Ang dahilan, naniniwala si Pope Francis na nagkakaisa ang mga tao sa pagtawa at pagpapatawa. Nagpasalamat naman ang Santo Papa sa patuloy na pagbibigay nila ng ngiti at saya sa kapwa. Para kay Pope Francis, malaking bagay umanong pagkakaroon ng sense of humor. At isa rin daw ito sa mga paraan para mapabuti ang relasyon ng mga taga-simbahan at mundo ng kultura. Pabiro niya ring sinabi na ultimo si Jesus ay meron ding sense of humor. Paalala naman ng mahal na Santo Papa, when you make others laugh, God smiles. Dagdag pa niya, dapat ipinagdiriwang ang buhay, patuloy na magpasalamat at maging masaya sa kabila ng anumang dagok sa buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang mga showbiz update ngayong Martes. Ako po, si Maui David. Susunod, mga hindi malilimutang alaala ni Pope Francis. Ating balikan. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Inukit ni Pope Francis ang kanyang bukasyon sa paglilingkod at pagiging mapagkumbaba. Sa 12 taong pagsisilbi bilang leader ng Simbahang Katolika, may mga binaling tradisyon ang Santo Papa. Kabilang dyan ang makasaysayan niyang Urbi et Orbi noong COVID-19 pandemic. Ang kanyang mga alaala, balikan natin sa Frontline Report na ito. March 27, 2020. Naglakad mag-isa si Pope Francis sa walang katao-taong St. Peter's Square. Hindi niya rin ininda ang malakas na ulan para lang ihatid ang hindi malilimutang Urbi et Orbi blessing, o ibig sabihin ay to the city and to the world. Kasagsagan ito ng lockdown noong COVID pandemic. Isa yan sa makasaysayang ginawa ni Pope Francis, lalo't kadalasang binabasbas lamang yan tuwing Pasko at Linggo ng Pagkabuhay. Sa 12 taong pagsisilbi bilang leader ng Simbahang Katolika, inukit ni Pope Francis ang kanyang bukasyon ng paglilingkod at pagiging mapagkumbaba. Sa isang youth prison sa Rome, hinugasan at hinalikan niya ang mga paan ng 12 bilanggo. Sa simbahan lang yan karaniwang ginagawa, pero binali ng Santo Papa ang tradisyon. Malapit din sa mga bata, si Pope Francis. Isa rin sa mga hindi malilimutang tagpo ay nang lapitan at hawakan ng Santo Papa ang isang 6-month-old na tigre. Ang circus show ay bahagi ng Jubilee celebration sa Vatican. Naging makulay din ang ilang weekly general audience ng Santo Papa dahil may mga nag-acrobat at nag-magic trick para sa pontiff. At sino bang makakalimot na na-meet ni Pope si Spider-Man? Naging maugong din ang isa sa mga ginawang dokumentaryo ni Pope Francis kung saan nakipag-usap siya sa 10 kabataan. Dito niya sinagot ang ilang kontrobersyal na issue tulad ng migration, religious freedom, at pagtanggap sa LGBTQIA+ community. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Cool talaga, ano, ni Pope Francis. The best talaga siya. Oh, yun ang maraming nagsasabi na the best Pope so far. Ano? At saka mararamdaman mo kasi yung pagiging totoo niya. Totoo. Genuine niya doon sa mga ginawa niya na gusto niya talagang gawin yun. Napaka-humble. Kakaiba talaga siya. Sana yung pumalit halos close sa kanya. O kundi man sana, higit pa. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.